Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea and of course sa libo-libong supporters ng programa ninyo. Ako nga pala si Jackson, isang IT support sa kilalang BPO company dito sa Pilipinas. Matagal ko nang napapakinggan ang programa ninyo lalo na tuwing hating gabi noong nasa radyo pa kayo. Aliw na aliw ako sa mga kwentong pag-ibig na ine-ere ninyo to the point na heto na nga. Ako naman ang magse-share ng sarili kong kwento. Popoy at Bea, siguro pwede kong sabihin na ako yung tipo ng lalaki na may pagkapihikan pagdating sa pagpili ng babaeng mamahalin. Hindi naman sa sobrang taas ng standards ko, pero nagkataon lang din na naging busy ako sa pagtatrabaho at pag-iipon para sa future ko. Kaya naman matagal-tagal akong naging single. Sinubukan ko rin ang makipag-date at lumabas-labas pero wala sa mga nakilala ko ang talagang nakakuha ng loob ko. Totoo siguro ang sabi nila na habang hinahanap mo ang pag-ibig, lalo naman itong magiging mailap. At kung kailan naman hindi mo na ito hinahanap, ay saka naman ito darating nang hindi mo inaasahan. Antok pa? Oo, pare. Nakakapanibagong sked natin eh. Sinabi mo pa. After natin kumain, matutulog muna ako sa CP quarters Sige. Sukli mo kuya, thank you. Ay, masarap kainin. Ako yung dati na lang siguro. Ng silog. Uy, Sir Jackson, Sir Chad. Ay nako, ito talagang si Keo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo tawaging sir Jackson na lang. Okay. Ano bang menu natin ngayon? Ay, may bago kami ngayon, Valenciana at saka inusbong manok. Sige nga. Patry nga ako nung Valenciana nyo. Okay, sa'yo Sir Chad. Chad na lang din. Pero dating gawi ako long silog. Copy, saan kayo pagpwesto? Dito na lang, para malapit ako sa'yo. Ba't na ako nang tinapa naman talaga Dumidiskarte tong tropa ko Sige, laksan mo yung boses mo para marinig ka ni Meret lalo masira ang diskarte ko. Anong diskarte? Bakit? Sinong dinidiskartehan mo dito, ha? Narinig tuloy ako. Takot ka kay Meryl? Hindi no. Pinupormahan mo ba tong kapatid ko? Kay, pinupormahan ka ba nitong tukmol na to? Huh? Hoy, ikaw. Ano nga ulit yung pangalan mo? Sino, ako? Oo, ikaw nga. Jackson. Bakit? Kung balak mong ligawan tong kapatid ko, pwede naman. Pwede? Basta wala kang asawa, ha? Wala, syempre. Anak? Wala din. Girlfriend? Wala. Boyfriend? Basira ulo to Bakit? Naninigurado lang. Teka, umorder na ba kayo? Baka naman puro tambay lang kayo dito sa karinderya namin, ha? Naka-order na. Good. Ako na magsiserve. Baka chancingan mo pa yung kapatid ko Para-paraan ka rin. Sa wakas. Pagpahinga na rin matapos yung mahabang shift. Teka, parang si Kay itong nag-aabang na to. Siya nga. Kay! Jackson? Saan punta mo? Pauwi na.
Sabay ka na sa akin. Hatid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya. Minsan lang naman eh. Tsaka wala pang masyadong sasakyan. 4 AM pa lang oh. Sige na nga. Maaga yata kayo nagsara ngayon. Oo may lakad si ate. Ako naman magpapahinga na kasi may klase pa mamayang hapon. Oh, grabe, sipag mo naman. Nagbabantay ka na ng pwesto niyo sa gabi tapos nag-aaral ka pa sa hapon. Tumutulong lang naman ako sa pwesto. Kahit na, masipag pa rin ang tawag doon. Hindi pala alam ng ate mo na pinopormahan kita, no? Huh? Pinupormahan mo ba ako? Oo kaya. Tagal ko na nga nagpapakit sa'yo eh. Well, hindi ko alam. Kaya nga sir ang tawag ko sa'yo, di ba? Okay. Now you know. So, all this time, hindi mo pala nagigets yung pagpapapansin ko sa'yo? Hindi. Malay ko ba kung ganyan ka rin sa ibang babae? Well, medyo palabiro din talaga ako eh. Pero hindi naman sa lahat ng babae nagpapakita ko. At least ngayon alam mo na yung intention ko. Sa susunod na tanongin ako ng ate mo kung pinopormahan kita. Mas sure na ako sa isasagot ko. Naku, magaling sa kusina yung ate ko. Sanay humawak ng kutsilyo at sangkalan yun. Sigurado ka na ba dyan? Mukhang dapat yata magpaalam na ako ng formal sa kanya. Ikaw bahala. Okay, sana matsyempohan ko siya mamaya. Mamaya talaga? Agad-agad? O bakit hindi? Alam mo, okay, sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa'yo eh. Kaya ngayong nandito na rin lang tayo, kapag sabi na ako ng nararamdaman ko, tutuloy-tuloy ko na, di ba? Maraming panahon na ako naghanap ng magandang tiyempo, kaya hindi ko na pakakawalan tong momentum na to. Popoy at Bea, ang totoo, matagal nang nakuha ni Kay ang atensyon ko. Unang beses ko pa lang siyang nakita, gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Yun nga lang, medyo nag-alangan ako na manligaw kay Kay dahil medyo may agwat ang edad namin. 28 years old na ako noon, samantalang nag-aaral pa naman sa college si Kay. Pero sa tuwing nakikita ko siya sa karinderya nila, hindi ko maiwasang lalong mabighani sa ganda niya. Yung lambing ng boses ni Kay, yung pagiging focused niya sa mga ginagawa niya, at yung husay niya sa pakikipag-usap sa mga customer. Lahat yun ay nakakadagdag sa kanyang appeal. Habang pinipigilan ko ang sarili ko, ay mas lalo lang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman mula noon ay unti-unti na akong nagpakita ng interes kay Kay hanggang sa opisyal na nga akong manligaw. Ilang buwan din ang itinagal ng panliligaw ko kay Kay, Popoy at Bea. Nahirapan din kasi kami sa schedule naming dalawa, lalo't may trabaho ako noon at nag-aaral pa naman si Kay. Pero dahil sa porsigido ako sa panliligaw ay nasungkit ko rin ang matamis niyang oo. Maayos si Kay bilang girlfriend. Kahit pa nga mas bata pa siya sa akin. Malawak ang pangunawa niya. Kaya hindi ko masyadong ramdam ang agwat sa edad namin. Punong-puno kami ng pagmamahalan. Hanggang sa hindi nga namin namamalayan, nagbunga na ang pag-iibigan naming dalawa pagkatapos niyang makagraduate sa college. Nakapagod. Sa wakas, a place we can call our own. Hindi pa, love. Hindi pa natin masasabing atin to kasi uupo pa lang naman tayo eh. Pero at least, nakabukod na tayo. Sa bagay, pero huwag kang mag-alala. Darating yung time na magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay. Nao naman, may tiwala ako sa sipag mo. May convenience store pala dyan sa babae. Hindi na kayo mahihirapan bumili ng supplies kapag may nakalimutan kayo sa grocery. Anong masasabi mo dito sa place, ate? Okay naman. Hindi ganun kabongga. Sulit na para sa presyo. Ang maganda naman dito tahimik at saka malapit sa police station. Oo nga eh. Anyway,
Mag-prepare na kayo at sasama ako sa pamimili ng mga gamit ng magiging baby mo. Talaga? Ayaw mo ba? Gusto! Yay! Thank you, ate! Ang ganda nito! Ano sa palagay mo, love? Bagay ba sa room natin tong ganitong design ng crib? Ikaw bahala, love. Wala naman ako alam sa mga ganyan eh. Bakit ba kasi inuuna niyo bumili ng mga gamit ng bata? Ate, mas mainam na yung ready kami sa paglabas ni baby, di ba? Alam ko, pero may ilang months pa kayo para paghandaan yan. Dapat, ang inuuna mo ay yung mga kailangan mo sa pagbubuntis. Yung mga vitamins mo, yung schedule ng check-up mo. Kailangan healthy ka para maging healthy rin na magiging pamangkin ko. Ate, kasado na lahat. May regular sked na kami sa OB. Pati nga mga gatas ko, nakabili na rin kami eh. Di ayos. Ay yung budget sa panganganak. Okay na ba yon, Jackson? Okay na rin. Huwag kang mag-alala. Kung sa usaping pinansya lang, wala kayong poproblemahin kasi matagal ko nang pinaghandaan itong mga ganito. Good. Kaya huwag ka ng kontrabolate, ate. Plansyado ng lahat, okay? Hindi naman ako basta-basta kumukontra lang, no? Siyempre, sinisiguro ko lang din na ayos na talagang lahat bago kayo bumili ng mga hindi pa naman kailangan. Ngayong alam mong ayos na, siguro naman pwede na namin ituloy yung pamimili ng mga gamit ni baby, di ba? Para makakain na tayo at ako'y gutom na. Okay, fine. Ang sarap. Okay na ako. Kayo na bahala. Umubos ng lahat. Tapos ka nang kumain? Kumain ka kaya ng marami. Kailangan mo ng nutrisyon sa katawan. Ate, hindi rin maganda sa katawan ng buntis yung masyadong maraming kinakain. Wait lang ha. CR lang muna ako. Gusto mo samahan na kita, love? Ay, hindi na love. Saglit lang ako. Mukhang handang-handa ka na nga sa panganganak ni Kay, ah. Planado ba lahat to? Hindi ah. Nagkataon lang na nakapagtabi talaga ako kahit papano. Hindi naman kasi ako maluho eh. Kita mo nga, di ba? Doon ako kumakain sa karinderya nyo kasi nga gusto ko makatipid hanggat maaari. Tatapatin na kita, ah. Hindi pa rin okay sa akin na nabuntis ng maaga si Kay. Kakagraduate niya pa lang ng college. Wala pa nga kayong 1 taon eh. Alam ko naman yun. Halataan naman eh. Pero dahil mukhang masaya naman siya at mukhang alagang-alaga mo naman siya, sige, suportado ko na rin kayo. Salamat. Siguruhin mo lang na kaya mong panindigan yung magandang ginagawa mo. Baka naman hanggang simula ka lang. Huwag kang mag-alala. Mahal ko si Kay. Pareho lang natin siyang mahal kaya isa lang ang gusto natin. Yun na yung mapabuti siya lalong-lalo na yung kalagayan ng magiging anak niya. Ang magiging anak namin. Popoy at Bea, kagaya ng maraming first-time parents, sobrang excited din kami ni Kay pagdating ng una naming anak. Nasa sinapupunan pa lamang ang baby, sobrang dami na naming pangarap para sa kanya. Simula nang nalaman naming nagdadalang tao si Kay, ay hindi na naalis sa amin yung idea na magiging tatay at nanay na nga kaming dalawa. Naging sobrang maalaga si Kay sa katawan niya. At ako naman ay lalo pang nagsipag sa trabaho. Nagkaroon ako ng kakaibang inspirasyon kaya halos hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na pagbababad sa computer. Sobrang motivated ako noong mga panahong yun. Ang hindi lang namin inaasahan ay kukunin pala agad sa amin ang aming anghel. Popoy at Bea, maagang naputol ang lahat ng pag-asa at inspirasyon na ibinigay sa amin ng panganay naming anak. Ang sabi ng doktor ay tumigil daw sa pag-develop ang sanggol sa sinapupunan ni Kay, kaya bago pa man lumabas ang mga sintomas ng miscarriage, ay matagal na palang walang buhay ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Nabalot kami ng sobrang lungkot.
walang tigil sa pag-iyak ang nobya ko. Sa isang iglap, yung buhay ko na puno ng inspirasyon ay para bang biglang nawalan ng dahilan para magpatuloy. Pakiramdam ko ay para akong naglalakad sa isang madilim na hallway na walang katapusan. Humihinga na lamang ako, pero para na akong tinanggalan ng buhay sa sobrang lungkot na nararamdaman ko. Love, kumain ka na ng hapunan mo. Iinom ka pa ng gamot. Wala akong gana, love. Love, alam ko nalulungkot ka sa nangyari, pero kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo. Wala na akong ganang mabuhay. Love, ang sabihin yan. Paano naman ako? Wala na nga tayo ng anak, mawawala ka pa. Kasalanan ko siguro kung bakit tayo nawala ng anak. Hindi wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo naman ginusto yun. Bakit kinuha yung baby natin? Hindi ko man lang naranasan yung pagsipa niya sa tiyan ko. Sobrang excited pa naman ako sa paglabas niya kaso ilang buwan pa lang. Kinuha na siya sa atin. Hindi natin alam ang dahilan, love. Walang makakapagsabi. Alam ko lang, at least meron na tayong angel sa langit, diba? May magbabantay na sa atin. At sigurado ako na malulungkot siya kapag nakita niyang pinapabayaan mo ang sarili mo. Kaya sige na, love. Sumubo ka na kahit konti lang. Please. Okay na. Love, kailangan mong gawin to. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Bakit? Kapag kinain ko ba yan? Kapag ininom ko ba yung gamot ko? Babalik ba yung baby natin, ha? Kung may magagawa lang ako para maibalik si baby. Matagal ko nang ginawa, love. Kasi sa totoo lang, nasasaktan din ako sa nangyari. Pero mas lalo ako nasasaktan kapag nakikita ka nagkakaganyan. Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi naman ikaw yung ina. Hindi naman ikaw yung nagbuntis. Sobrang hirap. Wala man lang akong nagawa. Hindi ko man lang siya nayakap. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya iniinom yung gamot niya? Nakainom naman kahit papano. Kaso sobrang konti kumain eh. Susubo lang tapos ayaw na. Ngayon, tulog na ba siya? Oo. Isa pa yung sa inaalala ko. Nakakatulog siya nang hindi kumakain. Baka kung ano nang mangyari sa kanya. Ay, mukhang malaki talaga naging epekto sa kanya nung nangyari. Oo nga eh. Kaso wala naman akong magawa. Hindi ko alam kung paano siya kukumbinsihin na kumain ng maayos. Hayaan mo, pupunta ako dyan ngayon. Susubukan ko siyang kausapin. Okay. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Sana nga. Pero Jackson, palagay ko mas mainam kung humingi na rin tayo ng tulong sa mga doktor. Iba pa rin yung nakakasiguro tayo. Palagay ko nga rin eh. Sige, huwag kang mag-alala. Susubukan namin magpa-check up bukas. Titingnan ko lang yung schedule ng clinic. Sige, salamat. Mukhang hindi po biro ang pinagdadaanan ni Mrs. Girlfriend lang, Doc. Hindi pa sila kasal. Okay. Sorry about that.
Anyway, it looks like the patient is experiencing postpartum depression. Pero, Doc, hindi ba para lang yun sa mga nanganak? Miscarriage po ang case ng kapatid ko. You're right. Madalas yung nangyayari sa mga bagong panganak. Pero pwede rin siyang mangyari sa mga pasyenteng nakaranas ng early pregnancy loss. Pero hindi pa naman po ganun kalala yung sitwasyon ng girlfriend ko, di ba? Well, madadaan naman po yan sa tamang pag-aalaga. Time at comfort lang naman po ang kailangan ng pasyente. Pero mas makakatulong kung maiintindihan ninyo ang mourning process. Habaan niyo po yung pasensya niyo at lawakan ng pag-unawa sa kanya. Darating po yung mga araw na magkakaroon siya ng episodes of self-pity, sudden outburst of emotion, o kaya minsan gusto niyang saktan yung sarili niya. May medication po ba na pwedeng i-take para mabawasan yung ganong instances? Yes po, pero ipapaalala ko lang po na aside from medication, mas makakatulong po sa kanya ang balanced diet at outdoor activities. Attention po ang mas kailangan ng pasyente sa ngayon. Palagay niyo, Doc, mga gaano pa kaya katagal lang aabutin bago siya completely makarecover? Case-to-case basis po yan, sir. May mga pasyente na mas madaling gumaling, meron din namang inaabot ng maraming buwan. Actually, may mga case din na after a few months pa bago makitaan ng symptoms. Ganun po ba? Mukhang kakailanganin mo na mahabang pasensya. Wala namang kaso sa akin yun eh. Ang gusto ko lang gumaling na siya. Hindi ko kayang tagalan na makita siyang nahihirapan eh. Alam ko, nakikita ko naman kung paano ka magmalasakit sa kapatid ko. Pero sana wag ka agad susuko sa kanya, lalo na ngayon. Mas kailangan ka niya. Hindi basta-bastang pinagdaraanan niya. Kung kailangan doblehin ang atensyon na ibinibigay mo sa kanya, gawin mo. Kahit naman hindi mo sabihin, gagawin ko yun. Mahal na mahal ko si Kay. Hindi na baling ako maghirap, wag lang siya. Lahat kaya kong tiisin para sa kanya. Popoy at Bea, matagal na akong nakakarinig ng kwento ng mga nanay na namatayan ng anak bago pa man isilang. May mga mangilan-ngilan na rin akong kakilala na nakaranas ng tinatawag na postpartum depression. Pero hindi ko naman inakalang mararanasan namin mismo ni Kay ang ganoon. Hindi ko alam kung papaanong ipaliliwanag ang pakiramdam, pero isa lang ang masasabi ko. Sobrang dilim. Parang kahit saan ako magpunta ay dilim ang nakikita ko. Parang walang liwanag o kulay ang kahit anong lugar na puntahan ko. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin para labanan ang ganitong klase ng pakiramdam. Lalo't alam kong bukod sa akin ay may isang taong mas nasasaktan. At yun nga ay walang iba kundi ang girlfriend kong si Kay. Si Kay ang pinakaapektado sa pagkawala ng anak namin, Popoy at Bea. Nawalan siya ng ganang kumain, hindi siya makausap ng maayos, at talong hindi mo siya makikitang ngumiti. Maghapon lang siyang nasa kwarto at umiiyak. Paminsan-minsan napipilit ko naman siyang lumabas. Pero kapag tapos na ang araw ay bumabalik siya sa kama at niyayakap ang mga gamit na para sana ay sa aming anak. Ang makita siyang nagdurusa ang pinakamahirap na pakiramdam para sa akin. Wala akong magawa para maibsan ang lungkot niya. Ang kaya ko lang gawin ay ang magdasal na sana ay pawiin na ng Panginoon ang lahat ng sakit at pait na nararamdaman naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lambing. Popoy at Bea, hindi naging madali para sa amin ni Kay ang mga sumunod pang araw. Lumala ang pagiging malungkutin niya. Kapansin-pansin din ang biglang pagpayat niya at ang madalas na pagiging tulala niya. Alam kong mas kailangan ni Kay ng makakasama sa mga panahong yun, kaya nag-apply ako ng indefinite leave sa trabaho para alagaan at masamahan siya hanggang sa maging mas maayos na ang kalagayan niya. Nang mga sandaling yun, itinuon ko sa kanya ang lahat ng atensyon ko. Dinalasan namin ni Kay ang paglabas-labas. Pumunta kami sa mga concerts, sa mga mall shows, sa mga paborito niyang mga artista.
Lahat ng alam kong pwedeng makapagpasaya sana sa kanya ay ginawa ko. At bagaman medyo nabawasan ang ipon ko dahil sa ilang buwan na wala naman akong kinikita, ay wala naman akong pinagsisisihan. Lalo na nga, noong nakita kong unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Kay. Papasok ka na talaga, love? Oo, love kailangan. Kasi ilang weeks na akong hindi pumapasok. Okay. Love, huwag ka na malungkot, okay? Hayaan mo, sisigapin ko umuwi on time para hindi mo ako masyado mamiss. Sama mo na lang kaya ako. Sa office? Oo, hindi ba pwede? Ay, love, kung pwede lang, isasama talaga kita. Ayaw mo lang yata eh. Talagang love ko. Hindi ka na payak mo ako. Konting tiis na lang, love. Sa weekend, buong araw ulit tayo magkasama. Tsaka-tsaka muna, ha? Okay, wala naman akong magagawa eh. Pahingi ako ng kiss sa love ko. Sarap naman nun. Una na ako, mahal, ha? Kaya mo tatawagan kita kapag may break ako. Sabi mo yan ha? Oo, promise. Sige, hintayin ko tawag mo. Pero mas okay kung matutulog ka na, love, para hindi ka mapuyat, okay? Sige. Bye-bye na. I love you. You know, nakabalik ka na pala, pre. Oo. Kailan pa? Ngayon lang. Kumusta naman si Kay? Ayun, grabe kong maglambing. Nahirapan nga akong iwanan siya kanina eh. Ganun ba? Kawawa din eh, no? Sinabi mo pa. Anyway, balik na ako sa station ko. Sabay na tayo mag-break mamaya. Catch up. Sige, sige. Sino kaya rin tumatawag? Anong oras na? Oh, sige. Hindi pa ba natutulog to? Hello? Hello, love? Hindi ka pa natutulog, love? Hindi pa. Sabi mo kasi tatawagan mo ko eh. Hinihintay ko. Love, sabi ko tatawagan kita sa break ko, di ba? Nakaumpisa pa lang na shift ko. Miss na kita eh. Itong love ko talaga. Oh, sige na, love. Bawal kami mag-take ng calls eh. Tawagan na lang kita mamaya, okay? Okay. Solid. Sarap talaga ng pagkain ngayon sa CAF. Oo nga namiss ko yung mga pagkain dito. Tagal din ng leave mo eh. Parang bitin pa nga parang gusto ko pang i-extend. Wala ka ng leave credits, ulol. Sino pala ngayon naiwan kasama ni Kay? Wala nga Nakailang tawag na kanina sa akin habang nagtatrabaho ako. Hindi pa siya natutulog? Hindi pa nga daw, hinihintay daw niya yung tawag ko. Yun lang. Baka naman masanay siya ng ganyan ha. Hindi naman siguro, baka ngayon lang kasi nga may pinagdadaanan. Sana nga. Kausapin mo na lang din siguro mamaya, tol, pag uwi mo. Ipaintindi mo ng maayos na hindi pwedeng mayat maya kang may kausap sa phone. Ikaw din, baka pag nahuli ka ni boss, mabigyan ka pa ng disciplinary action. Yun nga din iniintindi ko Di ba, mamaya kakausapin ko.
Bigla yata yung katawan ko sa trabaho Love? Love, nandito na ako. Love? Love? Nasa kwarto siguro yun, mapuntahan nga. Oh, Love, ba't kumiyak? Ang tagal mo kasing umuwi eh. Love, on time naman ako naka-out sa trabaho Kahit na wala akong kasama buong gabi. It's okay, it's okay. Nandito na ako. May kasama ka na. Tahan na lang. Hindi mo na ako mahal. Inuuna mo na yung trabaho mo. Hindi totoo yan, Love. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa future natin Pero iniiwan mo ako mag-isa. Sorry, Love. Tiis-tiis lang, ha? Gusto mo ba papuntahin ko sila Ate Meryl mo dito habang wala ako? Ayoko. Para hindi ka maiwan mag-isa. Ayoko. Gusto ko ikaw nga yung kasama ko eh. Kaya lang, Love. Kailangan ko mag-work para sa atin. Huwag ka nang mag-work mamaya, Love naman, hindi pwede. Eh di wag. Ayaw mo na akong kasama. Mas gusto mo pa magtrabaho kaysa kasama mo ko. O sige, ganito na lang. Susubukan kong kausapin yung boss namin mamaya. Hindi muna ako papasok. Promise? Susubukan ko lang, Love, ha? Pero pag hindi ako pinayagan, intindihin mo naman, please. Para sa atin naman to Okay. Sorry, love kung nagiging OA ako. Hindi ko kasi maiwasang malungkot kapag wala ka Okay lang yun, Love. No need to say sorry. Gagawin ko ang lahat ng kaya kong gawin para hindi ka na malungkot. Thank you, love. Sige na, Love. Bangon ka na dyan para makakain na tayo ng breakfast. Tapos sabay na tayo matulog, okay? Popoy at Bea, bagaman nakabalik na nga ako sa trabaho, ay parang kailangan ko pa rin ibigay kay Kay ang buong atensyon ko. Naging sobrang clingy kasi siya matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Kahit alam niyang nasa opisina ako, panay ang tawag at pangungumusta niya nga sa cellphone. Sa isip-isip ko naman, mas okay na yun kumpara sa dati na halos hindi ko siya makausap. Mas panatag na ako ngayon dahil kahit papaano ay si Kay na ang gumagawa ng paraan para maibsan ang pangungulila niya. Popoy at Bea, noong una medyo cute pa yung pagiging clingy ni Kay. Hindi kasi siya ganun noong mga unang stage pa lang ng relationship namin. Kaya kahit papaano ay natutuwa ako sa ipinapakita niya ngayon. Ang kaso nga lang, lumala ng lumala ang pagiging clingy niya at umabot na nga sa punto na naalarma na kahit ang mga taong malalapit sa aming dalawa. Kailangan ko na matapos to ngayon kundi lagod ako sa management. Lipat pa nga sa pang-umaga, ang dami namang gagawin. Ano naman yan kung kailan nagmamadali tsaka naman may tawag ng tawag. Sagutin ko na nga lang. Hello? Oh, chill, pare. Parang ang init ng ulo mo. Ang dami kasing kailangan tapusin I know. Pero huwag ka naman masyadong hot. Buti na lang ako yung tumawag sa'yo. Paano kung si boss ay dinabadshot ka? Sensya na, tol. Gulong-gulo na yung utak ko ngayon. Halata nga May escalated ticket tayo. Sa'yo yata naka-assign. Inabot na ng 3 days. Ha? Sa akin? Oo. Check mo sa SharePoint, pre. Updated na yun. Ay, kakainis. Hindi ko yata napansin kahapon bago ko umuwi. Buti na lang pinaalala mo ngayon. Anong oras ba uwi mo? Hindi, pauwi na nga ako in 20 minutes kaya nga nagmamadali ako. Ay, baka ma-overtime ka pa tuloy. Tapusin mo na yung pending ticket kasi naman mabigyan ka pa ng warning. Oo, sige. Salamat sa pag-remind. Daan ka nga saglit sa pad ko bago ka umuwi. Yosi break tayo kahit saglit lang. Okay.
Lalim na ng mata mo, pare ah. Kaya mo pa ba? Oo naman, medyo naninibago lang sa bagong responsibilities. Hirap, no? Ibang-iba sa last na position natin. Yun na nga eh, hindi ko in-expect na ganito pala kalala. Pero bawing-bawi naman sa increase at saka sa privilege. Kaya okay na rin. Tiyagaan lang talaga sa mga gawain. Oo, tsaka ngayon lang naman siguro ito mahirap kasi nga naninibago pa tayo. Sana nga. Pare si Kay, kumusta? Okay naman, kahit papaano, mas nakakangiti na siya kumpara ng mga bago pa lang yung, alam mo na. Okay naman kayo? Oo naman. Hindi ba kayo nag-aaway nitong mga nakaraan? Minsan bigla na lang siya natatahimik. Teka, bakit mo natanong? Kasi pare, may gusto nga kasi sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Huwag mong sasabihin kay Kay na sinabi ko sa'yo ah. Ang alin? Pare, yan kasing si Kay, panayang tawag sa akin habang oras ng trabaho. Ano? Oo, panayang tanong kung kasama ba kita, kung nasa office ka ba. Seryoso? Oo. Minsan nga, nakikiusap pa na picturean daw kita sa pwesto mo para siguraduhin nasa office ka eh. Anak ng... Nahayaan ko na lang din minsan kasi nga, alam ko naman yung nangyari sa kanya. Sige talaga o nakakahiya? At saka tol, mukhang naghihinala yata si Kay eh. Na ano? Na may ibang babae ka. Paano mo nasabi? Madalas niya kasing tinatanong sa akin kung may mga teammate daw ba tayo na babae. Sabi ko naman wala. Kung meron man, nasa ibang department o kaya ibang site. Tol, hindi mo naman siguro siya binibigyan ng dahilan para paghinalaan ka, di ba? Hindi talaga pare, halos lahat nga ng oras binigay ko na sa kanya eh. Palagay ko, kailangan niyo mag-usap ng masinsinan. Basta huwag mong sasabihin sa kanya na nagsumbong ako ha. Sige pare, pasensya ka na ha, pati ko naabala ni Kay. Wala yun. Pero ngayon pa lang, agapan mo na yung problema niyo. Kasi baka mamaya kung sino-sino pa i-text o tawagan yan, ang masaklap. Baka pati boss natin di niya palampasin. Mamaya na pare, ako sabi ko agad siya pag uwi ko. Good luck pare. Oh, kain na, love. Favorite mo yung in-order ko dati sa karinderya namin kaya pinagluto kita. Salamat, love. Mahal, may problema ba? Parang ang tamlay mo ngayon eh. Totoo niyan, mahal. Meron eh. Oh, ano yun? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Kasi love, nag-usap kami ni Chad kanina. Tungkol saan? May nasabi ba siya sa'yo? Hindi, wala. Ano lang, nakita ko kasi sa call history ng phone niya na tumatawag ka sa kanya kaya kinumpronta ko siya. Tumatawag ka pala sa kanya habang nasa trabaho ako? Love, sorry ha. Gusto ko lang naman makasiguro na okay ka. Kaya tumatawag din ako kay Chad. Okay, naiintindihan ko yung love. Pero hindi kasi tama na abalahin mo pa pati yung mga katrabaho ko. Pwede ka naman mag-text na lang sa akin, di ba? Kasi baka isipin mo. Love, ayoko na sana kausapin ka pa tungkol dito. Kasi alam ko yung pinagdaanan mo eh. Kaya lang, hindi maganda yung ginagawa mo. Nangaabala ka ng ibang tao sa oras pa ng trabaho. Sorry, love. Kailangan mo magtiwala sa akin, okay? Hindi ako maglilihim sa'yo. Hindi ko magagawang saktan ka lalo't alam kong pinagdaanan mo, okay? Sorry talaga, love. Kung nagawa ko yun, hindi ko kasi maiwasan na lamunin ako ng lungkot. Lalo na kapag mag-isa lang ako eh. Alam mo naman yung sabi sa akin ng doktor, di ba? Hiyang-hiya na nga ako sa'yo eh. Minsan gusto kong iwan mo na lang ako. Kasi alam kong hirap ka na sa akin. Shh! Huwag mo sabihin yan, love. Hindi kita iiwan. At lagi mong tatandaan na hindi ka naging pahirap sa akin, okay? Mahal na mahal kita. Mas kaya kong tiisin ang lahat ng hirap kaysa mawala ka sa akin.
Popoy at Bea, gusto ko sanang pagsabihan si Kay dahil sa ginawa niyang pangaabala sa mga katrabaho ko. Gusto kong agapan kung anuman yung maling ginagawa niya dahil ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Pero sa tuwing sinusubukan ko siyang kausapin ay lumalambot lang ang puso ko. Lalo na kapag nag-umpisa na siyang magsabi ng sorry. Sa tuwing ginagawa niya yon ay parang bumabalik sa alaala ko yung mga panahon na lugmok siya sa kalungkutan. At yun ang ayaw na ayaw kong mangyari ulit. Kaya naman hanggat kaya ko ay nilawakan ko na lamang ang aking pangunawa. Nagpatuloy ang pagiging extra clingy ni Kay, Popoy at Bea. Kahit na ilang beses ko siyang pagsabihan ay hindi pa rin siya tumitigil sa pangaabala sa iba kong katrabaho. Maya't maya siyang nagtatatanong kung nasaan ako o kung sino nga ba ang kasama ko. Mabuti na lang at kahit papaano ay naiintindihan nila ang kwento at ang pinagdaanan namin. Kaya kagaya ko ay inuunawa na lamang nila si Kay. Pero isang pangyayari ang sumubok sa haba ng pasensya ko. Anong oras ka na uuwi niyan, love? Hindi ko rin alam, love eh. First dinner eat out kasi namin nasa team. Hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Love, alam mo naman hindi ako magdadalawang isip na isama ka kung pwede lang, di ba? Hayaan mo, sa susunod baka pwede na kitang isama. Papakaramdaman ko lang muna yung mga bago kong ka-team at saka yung bago kong boss, okay? Okay, update mo ko ha. Oo naman, love. Pero mas okay kung matulog ka na. Don't worry, uuwi rin ako kagad pagkatapos ng dinner namin. Akala ko ba dinner lang tayo? Ba't bigla tayo napadpa dito sa bar? Akala ko nga din eh. Pero hayaan mo na, sagot naman daw lahat ni boss dyan eh. Kaso, Huwag mo na muna masyadong intindihin si Kay. Malaki na yun. Minsan lang naman tayo magsaya kasama yung teammates natin sa ibang site eh. kaya lang ang alam lang niya, kakain lang tayo. O sige, ganito na lang. Mag-join ka muna kahit saglit lang, tapos kahit after 30 minutes. O kaya gawin mo ng 1 hour. Saka ka na magpaalam kay boss na aalis ka na. Mukhang ganun na nga lang gagawin ko, pre. Relax ka lang. Araw-araw ka nang pagod sa trabaho eh. Mag-chill ka rin paminsan-minsan. Deserve mo naman to. Deserve natin to. Sabagay. Oh, Chad! Jackson! Ba't nandito pa kayo sa labas? Ba't di kayo pumasok sa loob? Papasok na rin, boss. Nagpahangin lang saglit. Nagpababa ng kinain. Okay, sunod kayo kaagad ah. Yes, boss. Ano pala yung bit-bit nyo, boss? Ito ba? Wala, ano lang to. May konting giveaway lang ako sa team. Ako na po magdadala. Okay lang ba? Siyempre naman, boss. Sige, salamat. Oh my God. Nandiyan na yata yung cake na pinideliver ko. Chad, go ahead. Pakidala mo na yan sa loob para di ka na mabigatan. Jackson, okay lang ba kung samahan mo muna ako saglit? Okay po, no worries. Saan yung rider? Sabi nandito na siya. Patingin ako, ma'am. Mukhang umikot, ma'am. Nasita siguro siya kanina dito. Bawal kasi yata maghintay na matagal dito ang motor eh. So, dapat ba lumipat tayo ng pwesto? Hindi na, ma'am. Baka lalong mahirapan yung rider na hanapin tayo. Okay na dito, ma'am. Alam mo, kanina pa kita gustong punahin sa kakatawag mo sa akin ng ma'am. Nakakatanda ka ha? Ano ko, teacher mo? Ay, sorry po. Hindi kasi ako sanay sa tawag na boss eh.
pwede namang Jen na lang. First name basis. Total, nasa BPO industry naman tayo. Okay lang po ba sa inyo yun? Oo naman. Actually, mas komportable nga ako sa ganun eh. Okay. Oo. Ba't parang lalong lumayo yung rider? Ha? Patingin? Walang iya kang babae ka! Sinasabi ko na nga, Love, tama na yun naman! Love! Talagang masasaktan ka kasing babae ka! Malandi ka! What are you talking about? Wala akong nilalandi. Magde-deny ka pa? Kitang-kita ko na! Kay, bitaw mo siya! Kay, ano ba? Who is she? Jen, sorry. She's my girlfriend. Sorry talaga. Akala ko ba kakain lang kayo ng dinner? Ba't nandito kayo sa labas ng bar? Sinasabi ko na nga ba may babae ka eh! Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? What? Babae? Oh my God, miss? Alamin mo muna yung totoo bago ka magparatang ng ganyan. Jen, I'm really sorry. Ako na humihingi ng pasensya. Uuwi na lang kami. Hindi tayo uuwi. Nagharap-harap na rin lang tayo. Pag-usapan na natin kung gaano katagal nyo na ako niloloko at tapusin na natin dito to. Oo, may pag-uusapan tayo. Pero hindi kasama si Jen doon. Wala siya kinalaman dito. Jen, I'm really sorry. Pasensya ka na. Okay. I think kailangan mo ang kausapin yung girlfriend mong baliw. Mauna na kami. Sorry talaga. Love, nasasaktan ako. Ano ba? Yung ginawa mo? Ano pa nga ba? Di binigyan ko ng leksyon yung babae mo. My God, Kay, boss ko yun. Sa dinami-dami ng pagsiselosan mo, yung boss ko pa. Talagang gumawa ka pa na napakalaking iskandalo, ha? Boss? Bakit kayong dalawa lang yun nandun sa labas ng bar? At isa pa, bakit nasa bar kayo? Di ba sabi mo kakain lang kayo ng dinner? Katatapos lang namin kumain ng dinner at may konting get-together lang kami dun sa bar. Magpapaalam nga dapat ako sa boss ko kaso dumating ka pa eh. Talaga? Magpapaalam? O baka naman may iba kayong balak puntahan ng boss mo kaya nasa labas kayo ng bar? Ano, magmamoment kayo? Magcha-check-in kayo sa hotel? Pabihira. Kay, kahit kailan hindi kita binigyan ng dahilan para pagdudahan mo ko. Halos lahat ng oras ko binigay ko na sa'yo. Tapos pag-iisipan mo lang ako ng ganyan, ano bang klaseng utak meron ka, ha? Alam mo naman kasing may depression ako. Tapos inuuna mo pa yung pakikipag-party sa mga office mates mo. Tama na, Kay. Tama na. Tama na yung kakagamit mo sa depression mo para gawing excuse din sa kabaliwan mo. Alam ko hindi biro yung pinagdaanan mo, pero pwede ba? Kahit sandali lang. Bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Lawakan mo naman yung pangunawa mo kasi sa totoo lang. Hindi na nakakatawa eh. Hindi lang ikaw yung dapat laging iniintindi. May mga pinagdadaanan din ako, may problema din ako, napapagod din ako, Kay. Kaya sana naman huwag mong hintayin na pati ako mabaliw dahil sa mga pinagagawa mo. Popoy at Bea, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at tuluyan na nga akong bumigay sa sobrang inis. Naibuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko at napagtaasan ko ng boses si Kay. Ang sakit lang kasi sa part na wala siyang ibang ginawa kundi ang pagdudahan ako samantalang wala naman akong ginagawa para maramdaman niya yun. Okay lang sana kung ako lang ang nagsasuffer sa ginagawa niya. Ang kaso, pati yung trabaho ko ay naapektuhan na rin. Mabuti na lamang maswerte ako sa mga katrabaho ko, lalong-lalo na nga sa boss ko. Kaya naintindihan nila ang sitwasyon. Pero nangako akong hinding-hindi na mauulit pa ang lahat. Lalo't nilayasan na nga ako ng girlfriend ko. Popoy at Bea, nasaktan at napahiya si Kay sa mga nangyari kaya bumalik muna siya sa atin niyang si Meryl. Sa ngayon ay hinayaan ko na lamang muna siya pero alam ni Meryl na araw-araw ko siyang kinukumusta.
Marahil ay kailangan muna ni Kay ang aruga ng ibang tao bukod sa akin. Hindi naman sa pinababayaan ko siya, pero kung yon ang kinakailangan para tuluyang manumbalik ang maayos na pag-iisip niya, titiisin ko. Kahit pa nga gabi-gabi akong nangungulila sa kanya. Hanggang dito na lamang muna, Popoy at Bea, ang liham kong ito. Salamat sa pagkakataon na nakapagbawas ako ng bigat sa dibdib. Sana ay matulungan niyo akong ipagdasal ang lubusang paggaling ng girlfriend kong si Kay sa kung anumang nararamdaman niya ngayon. May God bless you more, dear MOR. Lubos na gumagalang, Jackson. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, lambing. Mga kapamilya, oras na natin 9 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at ito nga po ang medyo mabigat na kinalalagyan ngayon nitong magpartner na sina Jackson and Kay. Ayan, dahil ito ay nagmula of course sa pagkawala nga ng kanilang baby. Sana, di ba? Yung postpartum, nangyayari pala yan, Bea, no? Yan, akala ko yung mga postpartum depression nangyayari dun sa mga nanganak, di ba? Sa mga nanganak na, and then, andyan yung bata, tapos medyo aloof yung ina, o medyo grabe ang mga mood swings, ganyan. Ayan, nangyayari din pala to doon sa mga, sabihin natin yung miscarriage, yung mga nakunan. Ayan, nakunan po kasi itong si Kay. Well, alam ko na it's really depressing. It's really hard to overcome yung ganyang feeling, pero hindi natin alam, Bea, na ganito pala kalala, 'di ba? Na halos parehas ng mga pangyayari. Okay, nagiging sobrang selosa, nagiging ang dami palang ganyan, ano? Actually, mahirap i-describe, lalo na para sa atin na ako personally, hindi naman ako nakaka-relate dun sa postpartum depression, pero we always have to remember na yung mga ganyang, from what we know po, di ba? Yung mga ganyang mga nangyayari sa utak natin, yung mga depression na ganyan, it's not by choice, di ba? Hindi nila ginusto na, sana sa mga kamarkada natin, na hindi nila ginusto na magkaroon sila ng ganyan. It just so happen na kapag ka meron pinagdadaanan yung katawan natin, parang gumagawa kasi ng anong tawag dito, self-protection mechanism yung katawan natin. Kaya nagsisecrete ng mga kung ano-ano mga hormones na we cannot say, hindi natin ma-explain dahil di naman tayo doktor, di ba? Pero this is from what we from what we know, na may mga in-excrete nga yung katawan natin, may mga hormones, kaya minsan hindi natin makontrol yung emosyon natin. Minsan nag-overthink tayo kahit anong gawin natin pagkocontrol, na you have to relax, pero kung ano-ano yung mga pumasok sa atin, it's beyond our control. Lalo na nga, etong si Kay, it's beyond her control. Kaya sana wag nating i-condemn kung ano man yung mga pinaggagawa ni Kay, kasi una sa lahat, wala tayo sa posisyon niya, hindi tayo yung nawalan ng anak, at hindi natin maiintindihan ano yung nangyayari ano yung mga iniisip niya, kasi nga wala tayo dun sa posisyon na yon. Kaya sana wala tayong mabasang comment dyan na ano ba yan, Kay, napaka-ano mo naman, keme, kasi alam aside from the depression, we have to remember then the age. Kasi bata pa, di ba? Bata pa yung after college, that's pretty young. Kasi, legal age, pero alam mo yun, wala pang masyadong experience when it comes to hardships in life. Alam mo yun? Kaya, idagdag din natin yung factor na yun dun sa mga naging ang tawag dito, considerations. Kung bakit nagkaroon ng depression etong si Kay. At saka, ayun nga, factor din kung bakit, kung ano yung mga pinag-iisip niya. Kasi nga, bata din siya. Tapos, ayun nga, meron pang mental kasi,
Oo. Ayon dito sa kwento nga ni Jackson Bea, napaka-lively, 'di ba? Napaka-jolly. Ayan, itong si Kay noon, kumbaga hindi mo makikitaan ng senyales na magkakaroon siya nitong klase ng mental health issue. Okay? O mental health disorder. This is a mental health disorder, yung postpartum depression. Ayan, at hindi yan katulad ng basta lamang kunyari lagnat o sipon na alam natin kung ano yung mga pwedeng igamot natin. O kuha ka ng ibuprofen, ng paracetamol, ng tubig, pahinga, ganyan kapag ka lagnat, kapag ka sipon. 'Di ba? Pero kapag ganito ho medyo kailangan talaga ng mas mahabang pasensya, meron ding siguro naman merong gamot, ano? I'm not sure pero may gamot, but of course the support, 'yon yung primary family support na maibibigay natin sa kanya. At sa tingin ko hindi na rin nagkulang itong si Jackson. 'Di ba? It's just that excuse me. It's just that medyo nag-overboard na rin yung itong si Kay. Pero sasabihin nyo nga, ito yung sinasabi ni Bea. Sana naman maging considerate tayo sa ating mga komento kasi kapag talaga nandyan ka sa sitwasyon na ganyan, kasi nga ako naman Bea, inamin ko na matagal na sa programa natin sa Dear MOR na I really suffered from depression at ngayon, 'di ba, from time to time medyo ano ka pa rin 'di ba? Nahihila ka na naman doon. Ang simpleng sinasabi ng iba ay ang i-advise sa'yo, ganito Bea, think of happy thoughts. Yeah, mag-isip ka lang, may pag-asa pa. There's hope. There's Well, tama naman yun. But, hindi mo pa pwedeng sabihin na yun lang talaga ang susi sa para mawala yung kalungkutan na nararamdaman mo. I'm telling you, hindi naman sa talaga may mga moment na wala ka namang iniisip na problema, hindi naman ganun kalalim ang mga iniisip mo, pero para bang hinihila ka at nadadown yung feeling mo. 'Di ba? Sabihin ng iba ang pakiramdam na yan ay psychosomatic o didikta ng utak mo, mararamdaman ng katawan mo. Kaya wag mong isipin yan, hindi mo basta kasi siya makontrol. Kaya yung mga pag-iyak-iyak ni Kay, baka ang dating sa iba ay OA lang yan. 'Di ba? 'Di ba yung pag-iyak niya, yung pagiging nandun lang sa isang sulok? Oo, wag niyong sasabihin ng OA naman ito. Halika nga rito, magsaya tayo. Alam niyo, iba yung pakiramdam. Merong choking sensation, 'di ba, na nararamdaman ka. Yan, naramdaman ko yan, Bea. Yung bigla kang kakabahan, bigla kang parang nervous na wala namang dahilan. Wala ka namang kinakatakutan. 'Di ba? O kaya parang in the middle of the night, nagpapahinga ka. Hindi ka naman binabangungot pero bigla ka na lang wide awake ng ganun. Tapos hindi ka makabalik sa pahinga. Tapos nararamdaman mo pag gumaganon yung tibok ng puso mo. Ganun po kasi yun kapag nade-depress ka. Tapos yun nga ang pinakamahirap. You have this fear of the unknown. 'Di ba? Alam natin, meron talagang pinanggalingan itong fear, itong depression ni Kay, yung pagkawala nga nung anak niya. Ayan, pero meron kasi mga triggers. Meron mga trigger. Minsan, alam nyo, yung panahon na halimbawang ganito, dito sa Marikina, medyo makulimlim ngayon. Yung makulimlim na panahon, matitrigger na naman yung thoughts mo. 'Di ba? Para ma-depress ka. Minsan naman, Bea, ito, alam ko na i-share ko na to kay Bea noong magkasama pa tayo sa opisina. Kapag yung sobrang maaraw naman, Bea, yung parang init-init, 'di ba? Sinasabi ko parang ayokong lumabas, Bea, parang hindi ako makahinga sa labas. Yung gano'n, parang oven yung tingin ko sa dito na lang ako sa loob, pabili na lang ako ng food. Nangyayari po talaga 'yan. 'Di ba? Na alam mo naman na kaya mo pero takot ka. 'Di ba? Takot ka. For some reason na hindi mo rin alam. Yes, hindi mo rin alam. And another thing, ito po, meron na akong nabasang comment dito pero hindi ko nababasahin. Pero sana yung
wag nyo ring ikumpara yung level of depression ng bawat isa. Kasi merong iba dyan, Popoy, na merong depression pero kitang-kita mo happy-happy naman. Pero merong iba na merong depression at halatang-halata na merong depression. And let's not compare na ako nga ganito ganyan, dapat di ka ganyan-ganyan. Or ako nga may ganito rin pero hindi naman ako ganyan-ganyan. No. Kasi iba-iba, una sa lahat, iba-ibang pagkatao natin, iba-iba ang personality natin, attitude natin, at iba't iba ang pinagdaanan natin sa buhay at yung cause of depression natin. So please, wag nating ikumpara ha. Kasi meron ako nabasa dito, hindi ko nababasahin. Wag nating ikumpara kung paano minamanifest yung kalungkutan, yung depression, because that's just not right. Kasi wala namang standard. Diba? Wala naman sa libro na, eto lang ang depression na, ganito, A, B, C, D, E. Walang ganun. Steps 1, 2, 3, 4. Pag nasa may 5, 6 ka, hindi, iba yan. Hindi dapat ganyan. Wala pong ganun. Wag niyong ano tawag mo rito, yung parang parang pinapagpag... Wala yan malungkot ka ngayon. Sa inyo, swerte kayo. Swerte kayo. Kasi iba yung threshold niyo Malakas o matindi ang threshold niyo. Pero para sa ibang tao, the same amount of pain, the same amount of frustration, and the same amount of, anong tawag mo nga rito, yung kalungkutan, di ba? O fear, nandyan din, yung takot. Parehas lang kayo ng kinatatakutan. As in, parehong-pareho, punto por punto. Pero, iba yung kaya niya. 'Di ba? Iba yung kaya niya Iba yung threshold niya 'Di ba? Ikaw strong ka. Good for you. 'Di ba? Pero yung ipilit mo, ipasok mo sa bibig ng tao na hindi kaya mo rin 'to. Para mong ginagano. Alam mo po, That's wrong. That's alam mo yung magic words, hilig nilang sabihin, kung kaya ko, kaya mo rin. I mean, meron pong tamang lugar, tamang sitwasyon kung saan ginagamit yung kung kaya ko, kaya mo rin. Correct, Bea. When it comes yung mga ganyan, when it comes to sadness, depression, and problems in life, hindi niyo po pwedeng sabihin na, yung solusyon ko, tamang solusyon mo din yan. Parang kung sinabi, masakit yung tiyan mo, naku, nung sumakit yung tiyan ko, eto ininom ko, o eto inumin mo. Yung pala, appendicitis na yung sakit ng ano niya. Sakit ng iba pala yung kanya, niya. No? Iba Totoo. pala. Totoo. Diba? So, hindi effective yung mga ganyang linyahan sa mga ganitong classic sitwasyon. Pero, alam mo, sa letter sender natin kay Jackson Popoy, tama naman na umalis muna siya sa poder ni Jackson at bumalik muna siya sa ate niya, etong si Kay. Kasi, parang kailangan ni Kay ng a different environment, a different outside factors para somehow, alam mo yon, let's see kung alin doon yung makakatulong. Kasi obviously, habang nandun sila sa bahay ni Jackson, sila lang dalawa, naiiwan mag-isa, diba? Si Kay, hindi nakakatulong. Kasi nga, you have depression, you're sad, tapos wala ka pang maabutang tao, wala kang makitang tao sa loob ng bahay. The lonelier you will feel. So tama naman, agree tayo dyan na mag-iba muna ng environment etong si Kay. Ako personally po, hindi ako makakapayo ng anything na, alam mo yun, talagang makakatulong. Kasi I can't relate. Pangalawa, I'm not a doctor, and alam mo yun, hindi ko alam kung ano talagang dapat ipayo. Just, ang alam ko lang is, you just have to be there and to listen. More than payo and make dak-dak on anong kailangan gawin sa taong depressed. Diba? Alam mo, Bea, ito, may magandang komento si Maria Angela. Sabi niya, I can relate po kay Kay na merong depression. Kaya I understand where she's coming from. At saludo rin naman ako kay Jackson sa patience niya. Need ni Kay na mag-heal at ng mga taong willing umunawa. Ayan, yan yun 'di ba? Mas pumunta ka doon sa lugar na kung ikaw nga si Kay, tama yun. Bumalik ka sa pamilya mo kasi sila yung makaunawa sa'yo. Of course, not every day is going to be a great day na binibaby ka, inaano ka. From time to time, may mga different issues din Ang ibang tao, medyo iikli yung pasensya nila today. Halimbawa, sabihin, Kay, huwag ka naman na masyadong ganyan. Pero at least, you feel safe doon sa environment na yun. That's your family. 'Di ba? Hindi man kagandahan yung mga salita marinig mo sa kanila, they're still there to support you at the end of the day. Literally, at the end of the day. 'Di ba? Ganun yun kaya wag ding wag din nating sasabihin na
na madali lang yan basta nasa pamilya na. No, kailangan pare-parehas kayong ready. 'Di ba? Dito rin naman kay Jackson, alam mo Jackson, okay na rin sa ngayon na nandun nga pumayag ka. Ayan, pero sana kinukumusta mo rin si Kay personally. Dapat ayan, mas maganda kinukumusta mo siya, hindi yung kayo ni ate niya yung nagkukumustahan lang. 'Di ba na kumusta po si Kay, ate? Okay lang ba siya diyan? No, siguro pumunta ka na lang doon para mas ramdam niya yung suporta. Diba? Yun lang yung feeling ko. Kahit na may konting tampo, at least, ayan na babalance yan. Nandito pa rin talaga yung jowa ko, diba? To support me. Ayan, andito sila lahat ng mga taong kailangan ko. Diba? Yun yung iparamdam mo sa kanya. Pero syempre, Bea, naintindihan din natin kay Jackson, nakakapagod din yan. Kumbaga sa ilaw, nakakapundi rin. 'Di ba? Yung antagal-tagal mong laging pinapahaba yung pasensya mo. Syempre hindi lang naman si Kay ang problema mo, may problema ka sa opisina, may problema ka sa pagbabayad ng kuryente, may problema ka sa pagbabayad ng tubig, ng traffic, ng sa trabaho nga, yung ganyan. 'Di ba? Sa haba ng pasensya niya, I just have to commend Jackson. 'Di ba? At wag mong isipin, Jackson, na ikaw ay naging masama. Oo, hindi mo nagawaan lahat ng dahil sa napagsabihan mo na pikon ka kay Kay. No. 'Di ba? You're doing your best. 'Di ba? You're doing your best. Alam mo 'yun. It's just that tao ka lang rin. 'Di ba? Na meron lang tayong limitations. Kumbaga nandito Pero the good thing now is na uunawaan ng opisina ninyo. 'Di ba? Nung taong sabihin na natin nasaktan, napahiya ni Kay, 'di ba? Okay na 'yon. 'Di ba? Let go. Let go. Naintindihan ka na nila. Wala nang issue doon. Ayan. Kaya magpahinga ka lang rin. 'Di ba? Pero kapag malakas ka na ulit, balikan mo ulit si Kay. 'Di ba? Let her presence be be felt naman. Oo. At saka kay Jackson at sa lahat ng mga kamorkada natin dyan, nanonood, nakikinig na, alam mo yun, may ganyang sitwasyon na merong kapamilya, merong partner, kaibigan, na merong depression. Alam ko ilang beses nyo lang narinig to, pero please stay strong for them. Kasi naniniwala ako talaga, Popoy, na itong depression na to, it's a life and death situation na sa panahon ngayon. Kasi marami na tayong tao, marami na tayong mga kilala na nawala dahil natalo sa battle of depression. Kaya alam mo yun na lang ang pwede nyong magawa. Ang wag silang bitawan, wag silang i-ignore o i-take for granted, and habaan yung pasensya at alam mo yun, just remain there. Be there for them kahit na nasasagad na yung pasensya nyo. Kasi kayo rin ang magsisisi kapag natalo siya sa laban niya sa depression. If you know what I mean. Alam mo, isa sa mga pinaka-effective kung sakaling may kakilala kayo, kaibigan, partner na nakaranas nga ng ganyan, matinding kalungkutan na hindi nila ma-explain, kapag ka nagsalita sila, you just have to listen, diba? And understand, hindi mo naman kailangang i-overanalyze ang lahat na, ganun pala ganito ang gawin mo. Ganun pa. No, sometimes they just need you just need to lend an ear. 'Di ba? Makinig ka lang, intindihin mo, yakapin mo kung pwede, 'di ba? At alam niyo yung topic sa likod nung kausap ko yung psychiatrist ko a few weeks ago. Ayan, may na-discover siya sa akin. Alam mo ikaw, kapag sabi ko, nami-miss ko yung topic sa likod ng nanay ko . Parang yun yung, kaysa sabi mo sa akin na everything's going to be all right, wag mo kong kausapin, ganun, himasin yung likod ko. Kaya talagang parang nag-iiba yung feeling ko. Parang I feel more secure, I feel more safe. 'Di ba? Ganyan tayo. Do not underestimate the power of touch. Okay? Ayan, kung meron kayong kaibigan o jowa ninyo, 'di ba? O kakilala, yung haplos sa likod na habang sinasabi mo everything's going to be all right. Nako, sinasabi ko sa inyo, you try it. Kahit nga hindi kayo nade-depress kung medyo nalulungkot lang, magpaganong ka lang sa jowa mo. Bea, ganun naman sa likod ko. Ayan, kahit wag ka na magsalita, hindi ka pa nagsipilyo . Ayan, pero ganun mo lang. I-comfort mo lang ako. Alam nyo, iba yung power na yun. Diba? Just be there, makinig. Hindi mo kailangan magbigay ng opinion mo dahil hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Hindi mo pwedeng paintindi sa mga nade-depression kasi sila rin mismo, hirap silang intindihin kung ano ba yung nararamdaman nila.
Totoo. Okay. Ito si Trini Loresca, ang sabi niya, every one of us may depression. It might be simple or not, but we manage it at different levels. Aside siguro sa family support, medication, try din po natin ang spiritual guidance. Let's continue to pray for her recovery. Ayan. Maraming salamat for your kind words, Trina. Of course. Kailangan. Si June Capellan, sabi niya, basta kailangan ng gabay ng mga mahal sa buhay, malalagpasan din yan. Tama. Malaki ang role ng mga malalapit na kaibigan. Hindi mo naman kailangan lahat ng kaibigan mo sa pagkakataong ito. Kung sino lang talaga yung pinagkakatiwalaan mo at maaasahan, yun lang. Tsaka yung pamilya mo, yun lang. Kung sa pamilya mo, meron yung laging aloof o yung laging away, hayaan mo lang siya dun. Huwag mong piliting lumapit. Diba? Actually. Kung sino lang yung nakakapagpakalma sa'yo na kapatid mo, yun. Pero kapag yung kapatid mo na dumarating pala, naamoy mo palang, naku, ito na naman siya. Diba? Hindi mo na kailangan yun kapag may depression ka, ganyan. Oo. Sabi ni Shunea Chan, depression comes in many aspects, di lang sa postpartum. Yung mga may suicidal thoughts din. May times na kahit napilitin ka i-lift up ng mga tao sa paligid mo, super down ka pa rin. If ever you have someone ganito, mas okay na nga talagang nasa tabi ka lang ng tao na yon. Whatever happens, just be there, makinig ka lang, kasi minsan hindi nila need ng advices. Ang gusto lang nila ay yung may makinig. Exactly. Correct. Exactly. Okay. Ikaw ba dyan? Ako wala na ako dito. Nagsiakyatan na. Yeah. Pero maraming salamat nga dito sa mga nag-message sa akin. Si Lian, ayan, si Angelo Viray, si Kyle. Ayan. Ito kasi may tanong si Lian and si Kyle. Sabi na parehas tayo na naisip. Nagtataka lang ako bakit puro si Jackson lang ang tumutulong sa mental recovery ni Kay. It helps naman kung yung both families ay tumulong din. Dito siguro masasagot ko, Bea, yung sinabi ko kanina na not necessarily na kailangan tulungan natin siya, isang matinding let's vault in. Alam niyo, hindi ganun na-overwhelm naman din kasi yung tao 'Di ba? Kung sino lang talaga yung gusto niya makasama, wala. Kapag ganyan, yun lang. At kung sino lang yung at ease siya, 'di ba? Yung komportable siyang kasama, ganun. Kasi may mga tao na Bea, na hindi naman talaga machika sa mga friends, 'di ba? Hindi mabarkada. I mean, si Mrs. Popoy, sabi ko nga, wala ka bang yung mga barkada mo, hindi ba kayo lalabas? Ako pa nga naghihintay. Di ba kayo lalabas? Di ba kayo magkikita-kita minsan? Nakita ko sa Facebook yung isa nating kaibigan noong college tayo. Hindi ba kayo nagkakaya? Hindi. Sa bahay lang. May mga ganun na tao Di ba? It doesn't mean wala silang kaibigan. It's just that hindi talaga nila paraan yung mga paraan natin. Di ba? Ng pakikipag-mingle sa mga friends natin. Totoo. Meron ka pa ba dyan? Ako, okay na ako dito. Ayan. At syempre, maraming salamat sa mga magagaling natin mga dramatista. Kahit pinabigat nyo na naman ang loob namin, papalakpakan namin kayo. Friday. Ang gagaling nyo. Ang gumanap na Jackson, maraming salamat Dan Kapusyon. Si Kay, Cindy Basena tayo dyan. Si Mariel, si Kenneth Ancero, si Chad Warley Alagao, yung doktor natin kanina, Chan Palma, si Boss Jen. Ako po yan ang tumanggap ng letter ni Jackson. Maraming salamat sa iyo, Warley Alagao. At syempre, ang nag-edit, si Joko Loco. Thank you so much, guys. Yan, thank you so very much. And of course, ang ating paalaala, huwag niyong kalilimutan na may Spotify date tayo. Lalong-lalo na kapag itong papasok na naman tayo sa weekend. Dear MOR, the podcast sa Spotify. Balikan niyo ang mga paborito, ang mga hindi niyo natapos, ang mga na-miss ninyo mga episodes dito sa Dear MOR. Samahan niyo po kami dyan. But of course, pwede ring mabisita. Yan ang Facebook, ang YouTube natin. Ayan, at syempre maraming salamat doon sa mga nagsusubscribe at doon sa mga nag-download na rin ng Alto app. Hello! Ayan, hello po sa mga nasa Alto app ngayon. Thank you so very much. Ayan, have a great weekend. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Pose. Yan, at ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please
Mga ka-family, stay happy! Happy weekend!